Anong tawag sa ganyan mga kamukil? Malasakit, di ba? Okay yung technique nila mga kamukil, oh. Mahirap naman yung isa na lilinungan tapos yung nagtatrabaho hindi, oh, di ba? Para-paraan lang. Malaking bagay yan. Nakakatawa man tingnan pero malaking bagay yan sa nagtatrabaho, diba? Thank you. Fix crew kasi mga kamukil. Kami yung taga-akyat. Paakyat doon, ako yung nagpapastada sa bubo sa roofing sa baba. Kasi kulang pa sa diskarte yung mga libos natin kung paano iplastada yung roofing sa baba. Sila yung inassign ko dito. Kahapon buong araw ako dito sa taas mga kamukil. Train ko muna to, si Nico. Nung nakita kong okay na, ayos na, siya na yung inassign ko dito. Skilled to si Nico, no, sa atin. Malasakit mga kamukil, yan yung tinatawag na malasakit. Nalilinungan yung isa, linong dalawa, di ba? Thank you. So ito mga kamukil, yung kaibahan ng mga gawa nung unang mga panahon, nung 1970s kumpara ngayon. Pansinin niyo yung roofing, di ba? Diyan, kumuyog na siya mga kamukil. Kumanyan, di ba? So dahil po, dahilan dyan, ang framing ni dati wala pang bakal, no? Yung bakal lang noon, ano lang angle bar. Mahal nung unang mga panahon na yan. Wala pang tubular. Sumunod sa angle bar, ito si Parlins. Ngayon, hindi ka makakakita ng ganyan mga kamukil. Yan yung kaibahan ng gawang 1970s at makabagong gawain. Kasi hindi maiiwasan yan kapag kahoy. Hindi po perfecto matutuwid. Kahit gaano kagaling ng maglagari, hindi niya matutuwid talaga. And then pangalawa, may galaw itong kahoy. Kapag basa na nailapat, gagalaw yan. Pwedeng bumaluktot, kumuyob. Yun po yung dahilan mga kamukila. Kumpara natin sa tubular kung gamit nito, hindi tayo makakakita ng ganyan. Ito mga kamukila, itong gap na to, kapag diretsuhan to, walang putol ang bubong, mangyayari din to, kumuyob to sa gitna. Ganito yung kalaki yung i-curve nya. Ito, no? Hindi lang mapapansin natin sa pagka ngayon kasi putol-putol yung liyerong ginamit nila, di ba? Kapag diretsuhan to, tulad na ganyan, diretsuhan walang putol, lumalabas, nakikita. Pero walang problema yan, no? Importante walang tutulo, walang tatagas, yun yung mahalaga. Thank you. Okay. Buhay ng construction worker mga kamukil, no? Pagka Sabado, PD, isa yun sa inaabangan. Ang mangyayari, merong masaya, merong malungkot, no? Pero lahat po yan sila, may natitira sa sahod nila. So, ako lang lagi yung walang sahod dito, mga kamukil. Yan. So, yung mga matitira, yung malaki yung natitira, medyo masaya, no? Yung mga maliliit, talagang ganyan, no? Hindi pa natapos yung isang linggo, halos nakuha na nila yung sahod nila. Wala tayong magagawa dyan. At least yung mga araw na nagdaan nila bago dumating itong Sabado na to, na-provide nila yon. Ngayon may natitira pa lang kunti sa sahod. Normal yan pagka ganito, no? So madalas mangyayari sa akin mga kamungkil, pagtanggap ng sahod, magbabali pa yan, magsisi pa yan, no? 1,000, 500, mahigit 2,000, merong ganyan, no? So basta meron ako, hindi ko sila inaayawan, especially yung mga masipag magtrabaho. Yan. And then pangalawa, merong mga umuutang sa asa dito, naglulon, no? Every week po yan, babayarin nila. So sa akin, sagutin ko. Mahirap, pero nakakatuwa naman. Challenge sa buhay lagi, no? Ang dami kong ilang pamilya ko, lahat yan sila mga kamukil. So ngayon, malapit na namang magtapos itong project namin. Ilang linggo na lang bibilangin namin dito, siguro 2 linggo na lang matatapos ko na to. Hindi kasi kasali yung ano dito, yung pagpipintura at saka tiles. So hindi ko pa alam, no, kay kliyente. So basta tanging masasabi ko lang, hindi ko mapapalabas yung ganda nito. Pero may forma to pagkatapos, no? May forma to. Ganito pa lang yung forma ngayon. So hindi ko pa ito na trabaho. Natapos ko na itong i-drawing. Hindi sa papel, hindi man lang sa papel, pati sa isipan ko. Natatapos na to sa isipan ko. Kaya nasasabi ko, ngayon pa lang kahit wala pa siyang forma, ang kalalabasan nito, may forma siya, pero hindi totally na pupugi kasi walang pintura, walang tiles. Ito na yung ating
trabaho dito, konti na lang, no? So ngayon may nagtatanong, no, paano daw magkabit ng pinto na maganda yung pagkayari. Isa lang yung masasabi ko, sir, isang proseso lang ang pagkabit ng pinto, no? Ang sekreto kasi upang mapaganda yung pagkabit ng pinto nasa pagkabit ng hamba. Kapag sablay yung pagkabit ng hamba, mahihirapan tayong ikabit yung pintuan. Yun lang po yung tangi kong masasabi, no? So maayos pagkabit ng hamba, tama yung proseso, tama yung pamamaraan. Pagkabit natin ng pintuan, maganda yung kalalabasan. Ganito yan mga kamkilo. Kita nyo. So ganun yung diskarte. So ito, ano, yung sikreto upang maganda yung pagkabit ng pinto. Minsan kasi may mga pintuan ako yung nagkabit, so iba yung nagkabit ng hamba, o kumbaga nasunod ko lang na project. So ang mangyayari, tayo yung magka-problema masyado, no, kung paano titingnan na magandang tingnan sa paningin ng tao, lalo na mahalin yung pinto, no? Tapos yung nagkabit ng hamba ay sumablay ng kunti. Isa sa problema yan, no? Kailangan laging may solusyon kapag kaganyan. Lahat po yan, lahat po ito. Jeep, ito yung mga pansiling natin mga kamkilo. Dito may ceiling na to. Ayan. Paglilinis na lang yung kulang nito pag turnover. Papansin nyo.